Network Entertainment. Hello guys, kumusta kayo? Dito sa buwan ni Bernardo. Kasi as usual, wala yung isa sa magaling actually sa duo to sa Red. Nasa Vancouver siya. Kumakain ng moose. Ano ba yun? Ano yung nasa Vancouver? Sikat? Putin? Or... Yun. Kumakain. Bakit moose agad? Nasa isip ko Canada or some shit. Pero same thing. So by the way, nandito ako with Ron Dolatre. Hello JP guys. Aguilera. One of the rising stars of the comedy scene. My Debatable. My Pushing people like me out. Making me feel obsolete. No, hindi. Dahil sa'yo may shows kami. Na half full. Pag-usapan natin kung kailan sila nag-start and yung main topic natin for tonight, what makes things funny. Especially since kaming tatlo, mahilig kami sa dark humor. Yung pag-usapan natin after this, new OBB. Whoa! Ganda na. The magic of The magic of editing. Kumusta kayo, guys? Okay lang. You know, nagre-ready for a show for later. You know. Tangina, Again, parang gusto ko lang pag-usapan na ang saya at hindi masaya yung stand-up. Kasi kaka-year-ender, special lang natin. Yeah. And sa lahat ng nood ng 4 hours ng show na yun. Thank you so much. Nasa banda dulo ka. Oh, dude, nakikita ko kayo. Ang saya na namin. Sumasayaw na kayo, kumakain na kayo ng na-enjoy nyo na actually yung lasa ng pagkain. Oo. Gusto ko talagang pumunta sa table tapos iganon yung table nyo. Sabi, putang ina, bakit ganito? Ikaw ba, like, again, alam ko hindi na nawawala yung nervyos, pero yung... It never goes away. Ikaw ba? Paano ba yung preparations nyo before a show? Ako just to psych myself out. Ito, palaging kinikwento ni JP to, pero sinasayawan ko yung mga tao backstage nung before na store. Pero that's just the nervousness. Kasi ako, di ba, hyper ako on stage. Kailangan ko lang taasan yung energy ko before going on stage para may ramp up, hindi naman yung biglang pitik na in character ka na kaagad. Hindi, walang ganun. Sino ba ganun? Ikaw ba, JP? Ako parang may conscious effort na binababa ko yung energy ko. Kasi medyo... Kasi ganun yung style mo. Galagaw ako para pag-akyat ko, nakapag-transition na yung parang stage persona ko. Which is good nga sa kanya kasi lagi ko sinasabi. Kasi before yung set mo, nag-perform ka before si Judd. And si Judd was very high energy. High energy. Tapos nung nag-set siya, he really set the crowd to his energy. Natatakot ako sa energy na gano'n, yung energy mo ni Rems. Like, hindi kayo pwede mag-break. Hindi, si Rems hindi naman character. Hindi yung character. Yung sa'yo mostly hindi din, pero exaggerated lang ng konti. Pero ang hirap kung kunwari hindi maganda yung set mo. Tapos dapat hindi ka mag-break. Bawal ka At least ako. Like, pwede ko aminin na, shit, di gumagana to, guys. Musta kayo? Meron akong na pag yung first 3 jokes ko hindi gumana, it's going to be a rough night. Yun. May ganun ako na... Ako rin. Pag pangatlong joke, di pa rin gumagana. Okay. Anong gagawin nyo? Like, do you give up? Ikaw pwede mong sabihin, pero ikaw, anong gagawin mo? You just power through? Parang... May rin ako, ina-acknowledge, nire-recognize ko din yung awkwardness. Hindi ako yung parang blatant na, so hindi gumana yun. So parang yung sa akin lang, parang yung una kong 3 hindi gumana, meron pa akong 30 na ganyan. Parang sabihin ko lang yun sa crowd, ganyan. Ako yung, again, masyadong inside baseball sa nanonood. Pero sobrang fascinated lang ako sa origins ninyo. So, yung sa akin naman, ang ginagawa kong bago, kung hindi nila na-enjoy yung quote-unquote dark joke, hindi nyo may enjoy yung rest na to, guys, kasi dire-diretso ng bastusan to. Pero, before we start getting too heavy into comedy, pag-usapan natin naman yung day jobs ng mga komedyante. Kasi dude, unless you're the cool pals, hindi ka pwedeng mag-full time. Ikaw ba, ano yung job mo, JP? Writer ako. Actually,
For Pencil Box Studios, guys. Oo, pero ano lang siya parang part din siya ng passion. Pero yung day job ko talaga, branded content producer. Medyo cross siya between advertising and editorial writing. So, tinatago namin yung mga advertisements sa article. Basically, ganun siya. Okay, Oo. ganun kayo. That sounds exciting. Hindi, kasi sinubukan ko That sounds hard. Nag-work rin ako for, nagsulat ako ng articles. This was sa pandemic, kinuha kami ni Alexio for a drug for pregnant women. Hindi ko na lang sasabihin ko ano yung... At ikaw yung perfect writer. Oo nga, like, nakakatawa kasi. Like, nababasa ng mga moms. Tapos yung mga nagsusulat, yung mga nagbe-bacon na yung brief, pawis na pawis. Walang t-shirt. Maganda para sa skin. This is what it feels like to be a mom. Tsaka ang dami niyang Hindi ko rules. agad bakit di na lang babae. Oo. Alam mo bakit? Nag-go kami kaagad kasi kailangan namin ng pera. Oo. Basically, editorial writer. Ano yung mga nasulat mong... Well, Di mo pwede sabihin? hindi naman. Before, I've written for FHM, Manila Bulletin, mga ganon. Yun yung editorial side. Pero ngayon, nung medyo... Hindi ko masabi na nag-fold na yung magazines. Galing nag-ano na sila. FHM. Yung So, ikaw yung nagsusulat o yung, tinesting ko tong dildo na to sa puwet ko. mga toy reviews. Minsan, usually kami din yan. Nakapag-interview ka ba ng mga hot chicks? Mga babes. Mga babes. Mga babes. Hell yeah. Hell yeah. Ito talaga ang tunay. Hindi siya, okay lang naman pero nakakasawa din siya. Siguro sa second month, yun yung gagawin mo, parang wala na, nagiging monotonous na siya I remember I still have a couple copies. Ang number one dun, na, yung putang inang sobrang cliche at hack na joke, pero totoo, na matigas na, yung kay Maria Ozawa. Meron din doon Yung article kay parts. Bianca King. Nandun rin ang favorite ko doon yung, guys, Ano? just dudes being dudes. Oo nga eh. Ang favorite bold star ko nun. Galing Hanggang ngayon. Bold star, Yeah, kasi dude, gets ko naman it's a profession and we have to treat them respectfully. Yes. Yes. Pero yung pinagjokolan ko talaga nung high school ako, dude. Sino yan? Like, dude, mas maraming nahulog na seed, pare. Para sa kanya. Oo, dude, putang ina. Mas maraming namatay na seamen sa Hiroshima, pare. Dahil sa kanya. Si Diana Zubiri, oh my God. Oh, yeah. Sobrang yeah. crush na crush. Like, naalala ko pa nun, nasa bubble gang siya. Tapos, yeah. Background character siya. Tapos may sketch na nangyayari. Tapos hindi ko pinapansin yung sketch. Like, Kasi si Diana sa nakikita ko lang yung sexy like, oh my God, hindi ako makakonsentrate. Totoo. Siya yung parang na-iskandalo dati. Di ba they shot it sa... Hindi, doon sa EDSA. Shoot siya sa EDSA doon sa may flyover. Di ba? Sa may flyover. Okay. Doon naka-bikini siya. For Lupit di ba? For FHM. for FHM. Oo. Ano yun? Nagkabanggaan ba yung mga kotse? Oo. Hindi, syempre, kina-crowd control. Pero, naging sobrang big deal siya back then. Alam ko Yun, some Diana Zubiri facts. Ako Oh, na-discover ko si Diana Zubiri dun sa movie niya, Liberated. Yes. Alam mo yan? Liberated 1 and 2. 2. Which is was ang bad. shit nung 2. Pero Shit nga nung 2. shit nung 2. Ang ganda nung 1. What the fuck happened there? Pero, ayun. Yeah, ikaw naman. Ano yung trabaho mo? I am a copywriter sa Dentsu. I don't know pwede sabihin. Yeah, pwede naman. Yeah, I'm pwede naman. copywriter sa Dentsu. Nakuha ko siya through our mutual comedian friend na si Anissa Villaverde. Kasi nung full-time comedian na siya, naghanap sila to fill that void, that Anissa void. I heard, again, this is before I met you. You were writing movies? Ganun ba? Nag-write ako hindi naman nag-write. I worked for movie. Nag-work ako for a bunch of movie productions sa Star Cinema una. Then na-fire ako kasi may nangyari sa Star Cinema. Nag-close yung buong production. Okay. Then during the pandemic, freelance writing ako para sa college professor ko for TV5 at sa GMA. Then Nakakaingit ka ito tuloy. sige, Sorry. go. Nakakaingit ka kasi yung nakatulong talaga yung writing background mo sa comedy. Totoo. Yung And writing. both of you. Yeah. Kasi ako, nurse ako eh.
Okay. Ang alam ko lang isulat nun, okay, anong time yung gamot to take, okay, mataas ang BP. Yun nga eh, like nagtataka ako, paano mo na form yung writing, yung comedy writing skills mo with a nursing background? Adik lang talaga ako sa stand-up. Like, ang dami kong pinaparod na stand-up, dude. Noon, kahit kayo rin ba, like, as in, it came to a point nung like 21 ako, halos, like, ang dami kong pinaparod na specials. Doon ka talaga na. Doon Nurse ako ka pa rin oo. neto. Nurse pa rin ako nito. So, yun. Ang pinakaunang joke na trinay ko yung, again, okay lang kasi medyo i-retire ko na tong joke ko. Go lang. Ang pinakauna, before pa ako nag-comedy, yung Bonakid joke ko. We? Oh, before pa. Before pa. Sinubukan ko sa mga tropa ko sa nursing. Tawa naman sila, pero yeah. Palagi ko sinasabi na Sa pag harap namatay nung- ka eh, yun yung joke mong kukunin ko. Yun yung, isa sa pinakamagandang joke na yun. Pero, ang tagal na nung joke na yun. Pero balik tayo sa inyo. Like, sino yung mga comedy influences nyo? Kasi I think that's what shaped us to be comedians. It could be pwede rin naman hindi komedyante. Something that shaped you up into being a comedian. Ako, tatay ko, kasi he beat me so bad na nagkaroon ako ng issues. Pwede ko tawanan yun, ha? Mga fans parang, tinatawanan Ay, niya hindi. si 100. Halatang di kayo nakikinig ng podcast. na yun. So, ikaw. Kayo, sorry. Sa akin, I wouldn't say him na parang malaking influence sa akin ngayon. Pero first comedian na napanood ko ever mag-stand up, it's Kevin Hart. Pero classic Kevin, like yung unang mga shows niya. Before pa siya like mas lumaki. I like, hindi ako comedy snob. Gusto ko si Kevin Hart. Hindi ko lang ako familiar sa names ng specials niya. Meron akong Little favorite. Big Man. Ayun, Little Big Man. Meron akong favorite joke niya yung, why you uncles be laughing like this? The head be shaking. Alam mo yung joke na yun? Oo. Kumakaroon lang siya. Tapos yung mga white people, white dad laughter. Oh, yeah. Ayo Kevin. Kevin Hart. Kevin Hart, yung very first na stand-up comedian na napanood ko, yung very first na nagustuhan ko joke sa kanya, is yung yung sa teacher niya, yung mumurahin niya yung teacher niya, or something. Yung yung parang inas siya ng nanay niya na, parang sabihin mo sa teacher mo, to mind her goddamn business, ganun. Tapos nung kinabukasan, nagre-ready siya, sinasike niya yung sarili niya. Tapos parang pagsabi niya, kinausap siya ng teacher, parang, what does your mother want to say to me? Tapos sabi ni Kevin Hart, my mom told me to tell you to mind your goddamn motherfucking business, bitch. Tapos one of the best jokes. Tapos I just loved yung energy niya, I just loved yung jokes niya. Ayun. Pero mas doon ako nag-start. Tingin mo may nakuha ka sa kanya na nuances or something? Yung energy for sure. Yung pag-crowd work niya, I guess. Oh, yung paggamit ng N-word. Oo. I didn't want to Pero... Really? Ikaw ba? Ikaw, JP. Ako, very obvious. Tied to sa comedy origins ko. Si Anthony Jeselnik Ganda. talaga. Yeah, favorite Oo. ko rin. Hindi naman top 10, pero isa sa favorites. Sa kanya ako talaga na-immerse kasi ito lagi ko kinikwento pag tinatanong ako paano ako na-immerse sa stand-up. Meron akong 10-hour ride to my boss's wedding sa Sorsogon. Tapos I had Parang, it sounds like a shitty movie. Diba? My 10-hour boss's wedding. Okay, Tapos so, I had to download something to watch and to listen to. Habang nasa, yung bus na pwedeng humiga. Ay. Oo. Sleeper bus? Sleeper bus. Oo. solid. Tapos yung tatlo niyang unang specials, Pinanood mo lang? umiikot lang sa akin habang nagtatry ako na matulog. Pinapakinggan ko siya. Tapos after ko nung hindi pa ako agad nag-try ng comedy pero kino-consume ko talaga. Naghanap ako ng videos niya online. So siguro kaya ako medyo... Caligula ba to? Nung nag-start ako, tsaka Thoughts and prayers. Thoughts and Favorite ko prayers. sa kanya. Kaya ako nung nag-start, parang ganun din yung medyo nakuha kong style to begin with. Oh. And is it kasi nakikita ko very style mo nga si Anthony Jeselnik. Is it parang trinay mo rin manood ng ibang comedy tapos talagang nag-gravitate ka to dark? Nagtatry din naman ako ng iba, pero medyo, recent na yun. Nung nag-start na ako mismo mag-stand-up. Parang siguro before Jeselnik, si Rems, pinapanood ko rin si Rems. Pero, sa Showtime ko siya napanood. So, Clean Rems. Clean Clean Rems, Rems. oo. Ano yan?
medyo na-neuter si Rems. Siyempre, kailangan. Siyempre, Pero Dirty Rems is best Rems. Pero he did the Whitney Houston joke. Doon ako Diba? hindi ako makapaniwalang na pinayagan siya sa showtime sabihin noon. yung it's basically about her drowning in the tub. That's what rules. Yeah. Yung Rems sa showtime is not that far. Is that far off ba from Rems in real life? Dude, hindi ba kayo tumambay kay Rems? Ganun talaga Ganun yun. na talaga. Hindi siya yung pagkatapos siya mag-set, "Uy, guys, musta kayo? Inom tayo beer." Hindi naman siya ganun. Kilala ng parents ko yun. Yun lang yung stand-up comedian na kilala ng parents ko, si Si Ryan Rems. Rems. Oo. Tapos nung show natin na Fatal 4-Way ba yun sa Teatrino? Saya ng fucking show na yun. Oo, kill ka nun pare. Okay. Pag wala si Red, napupuri ka. No? The Red keeps me in check. Master Red. Ikaw mag-Red. Oo. So, balik tayo na konti kay Anthony Jeselnik. Kasi may bago sang special na lalabas. Tapos may interview sa kanya. Tingnan ko, medyo 50-50 ako. Tungkol sa pagiging sensitive ng audience. Kasi dark humor naman pinag-usapan. Mas maganda nga na woke daw yung audience. Kasi comedy is supposed to be dangerous. And if the audience are woke, parang napipilitin kang mas maging creative to do your jokes. Kasi sabi niya basically, cancel culture doesn't exist, pare. Tignan mo si Dave Chappelle. Dave Chappelle. Dude, milyonaryo siya Tapos sinasabi niya, dude, nakaka-cancel ako, dude. Parang nagbe-benefit ka pa nga dun Oh, nakakaawa ka naman sa milyones mo. Millionaire. Pero here, 50-50 ako kasi you have to try to be funny. Kasi all jokes come from a not funny, lalo na kung dark, a not funny premise. So kung pumalya, you have to like be fearless in doing it. Again, hindi ko sinasabing sobrang fearless nitong fucking job natin. Pero to be fair, sa stage, kailangan mong ng tapang na gawin siya. Despite the audience na nanonood. Kaya ba, ano yung thoughts just dun sa sinabi ni Jeselnik na, okay, dapat mas maganda kung woke yung crowd. Kasi it makes comedy more dangerous. Mas maganda yung woke yung crowd. Sa akin, siguro it doesn't make comedy, hindi. Comedy should be dangerous, di ba sabi niya? Feeling ko, kahit dangerous yung comedy, kailangan, there's a certain way to go about it. Na hindi lang, di ba, for example, tignan mo magsulat si Andre. Hindi niya naman nilalatag lang yung premise na gusto niya lang mang-shock Parang kinikiliti pa rin niya yung utak mo. We're not doing dark jokes for dark sake. For dark sake, diba? diba? For shock's sake. Oh God, yun yung pinakaayaw ko mga dark jokes. No, when yung gusto mo lang makuha is yung, alam mo yun. That's not A bit, I disagree. Ganon ka ba nung origins mo? Oh, dude, halos lahat ganon. Kaya nga, may mga ibang open micers na gina-judge ko sila. Pero in the end, fuck, ba't ko sila gina-judge? Takila ganon ako. Maglapag ka ng name. Maglapag? Ayoko kasi kung gumaling sila, hindi nila ako ibubuk. Pero nga like, pero if you grew out of it, yun yung I want to put myself, ang ginagawa, tinatry kong gawin. Mahirap, again, kung masyadong inside baseball, guys. Ang tinatry kong gawin, kung nagsusulat ako ng joke, parang, sobrang, nilalagay ko yung ulo ko rin sa audience member. Hindi lang sa akin That's good Like, kung napakinggan ko to, tatawa ba talaga ako? Again, ang dami kong sinasabi, pero puta, pwede rin ako bumomba mamaya. Pero, yan yung point ko. You have to try. Like, without, parang, subukan mo mag-joke without you thinking about the audience. Yes. I think the first person that the first person you have to please talaga is yourself Kasi parang kung ikaw parang, shit, gagi, nakakatawa to and it's funny to you and it's your humor. I think yun yung importante. Tapos doon ko na lang magko-course correct na. Pag hindi ko parang, okay. Tapos pag sinabi mo. Sa akin yung sinabi ni Jeselnik, feeling ko, it's all for maintaining a standard. Kasi for example, ako nag-write ako ng jokes, dark jokes, sinusulat ko. Iniisip ko kung ganito ba yung sila Andre and sila Gold, ganun ba nila yun iniisip? Kasi sila, hindi lang nila nilalatag yung premise na ganyan lang
kumbaga, masaya pa rin siya. Oo. Hindi siya, Yeah, it's not coming from me. Iba, again, kay Gold. oo. Iba yung, ako hindi nanggagaling sa mean place eh. Genuinely, Oo. wordplay. Tinan mo to. Diba? Oo, Abortion, may ganon. yay! Oo. Gold really talks For about context, sino si Gold? Gold Lagal. Kailangan nyo ba? If you know, you know. Yun. Basically, yeah. Ako nayayabangan ako dyan sa sinabi ni Jesselnick na parang kailangan mo ng woke crowd. Bakit are you trying to get a reaction? Parang gusto ba niya mang-offend talaga? Hindi, ang point niya is, ayaw niya ng, I guess, ito yung, kasi snippet lang siya. Oo. Which is, we live in the TikTok generation. Yes. So, baka I caught it out of context. Pero feeling ko yung context niya is, don't use woke audiences as an excuse to For write bad jokes. bad jokes. Yun. You write bad jokes. You write dark jokes kasi that's your humor. Yeah, dude. Like, kaya ba nung when you were kids, like, ano yung, saan nyo nalaman na putang ina? Gusto ko talaga tong dark comedy na to. Ako, I'll go first na lang. Simple as Pork Chop Duo. You know how dirty those albums are? Meron silang joke, hindi ko, meron siyang joke, ano yan? Ito. Sobrang bastos. Ano sa German, ang black people, malaki Hautzen. Diba? Parang ganun. Tapos Houghton. Ano sa German yung madre? Sabik sa Houghton. It's, alam ko. it's that simple. Doon na ako na-addict. Di ba surface level niya, wordplay, pero may racism, tapos religion. Di ba? Dirty na rin Yeah, siya. Ano siya eh? Oh, shit. Oo nga no, saan ka na in love ng dark jokes? Ako, yun, kayo. Ako, Gary Leasing books. Gary Leasing. Mga, kasi, Fun fact, guys, so ituloy mo lang after this. Fun fact, writer siya ng Tonight Show, pare. Wait, American Tonight? American Tonight Show. For who's host? Ay, sobrang Carson? Johnny Carson. Wait! Yes. Ay, sorry. Yeah, Kaya ang dami Sisigawan niyang ko pa. libro rin. Seryoso? Kaya pala ang dami niya rin books. Oo, kasi nakita ko siya sa high school library namin. Parang the one comedy joke book doon. Yung golf something and other 4-letter words. That's like, tatagal sa akin yung book na yun just watching mga jokes. Parang yung ano nga ba yun? Yung may bagong American na couple sa neighborhood. Tapos sinasabi nung kapitbahay nilang Tagalog, parang kung may kailangan lang kayo, kalabitin nyo lang yung maid namin. Tapos, honey, translate mo nga. Tapos sabi niya, if you need anything, just finger our maid. Sorry. So parang for a prepubescent high schooler na that's like, oh my God, this is so... Siguro sa inyo, more dirty ako than dark. Or is that both may eh. difference ba yun? I like both. May difference ba yun? Meron. Dirty more like sex jokes. Dark for me is like, you talk about abortion, dead babies, Abortion. death, suicide. Pedophile. Ikaw. Ikaw. Sa akin yung yung pause between listening to the joke tapos realizing the parang the thought, the punchline. Like dark joke. Wala nga eh, wala eh. Yeah, I think Nag-start ako, kaya ako late bloomer. kaya ako na-fascinate. I hate using that term, sorry. Kaya ako na-fascinate kay Anthony Jeselnik kasi kinakailangan ko nung start pakinggan yung joke niya twice para makomprehend ko ano yung ibig niya sabihin kasi di ba is full of misdirections and swerves. So, yung napapaisip ako, so doon ako parang na-fascinate doon sa yung quality ng dark humor na yun. Pero ang problema nung nag-start na ako mag-stand up, then I tried doing it, hindi pala siya ganoon kadali na parang Isa rin misconception yan eh, yung sinasabi daw nila na mas madaling maging dark. Again, both, ilang beses ko na to sinabi sa mga drunken green rooms na habang lasing na ako. It's both. Hindi ako agree na mahirap siya. Hindi rin ako agree na madali siya. Kasi, isipin mo, kung clean joke, kunwari clean joke. Pag hindi gumana yung clean joke, pakinggan ko na lang yung next, baka hindi nakakatawa eh. Pag nag-dark joke ka, tayo na basura tong tao to, ba't ko papapakinggan to? may risk involved. May risk involved, dude. Pero I think it's a proven Kasi na, kung nagda-dark jokes ka,
weirdly enough, may mga tao na tatawa. Tapos kung may topic silang hindi nagustuhan, dude, pinagtawanan niyo yung suicide jokes ko about me. Oo. Pinagtawanan niyo yung dead baby jokes. Pinagtawanan niyo yung incest jokes. Pero Tapos yung, kung pinag-usapan ko abortion, hindi na pwede. So, like, ano ba line nyo? yeah, that's what, kasi, I hate saying this, pero Go pag lang. nag-quote-unquote dark, hindi ko, alam mo kung ba't ayaw. Own it na, pare. Own it na. Basta, kung nagtitiptoe ka ng line, kaya nga tiptoeing the line eh. Mas may risk pag dark. Pero ito, I just don't like calling it dark humor. Kasi alam mo bakit? Nakakatawa lang siya sa, it's just humor to me. So, Yun nga, yun yung label na dark comedian. Ewan ko hanggang ngayon parang nakakatawa pa rin siyang pakinggan na. Oh, Ako talaga feeling ko it's just an easy avenue to go to kapag starting ka. Kasi napansin ko sa most ng mga new comedians, tinatry nila mag-dark comedy palagi. yeah, and it's how you like, ito, when I started. Like, bakit? Why is it ba an easy? Sige, go. Hindi, kasi here, alam mo bakit? Idol na mga yan, feeling ko like George Carlin, Bill Hicks, Doug Stanhope, yung mga mahirap gawin. Like, it's hard. Ang hirap pag yan yung mga idol mo kasi kadalasan, yung humor, like, dude, I love George Carlin. And he has an amazing career. Pero, Never ko maabutan kasi mediocre comedian lang ako. Pero hindi ako natatawa sa ibang bits niya. Kasi it's more, more poignant than nakakatawa. Meron it's siyang more jokes. thinking. Meron siyang jokes na, bakit 10 commandments? 10 is a pleasing number eh. You wouldn't listen to the 7 commandments. Tapos yung bit niya, pwede niyang gawing 3 commandments lang yan. Thou shall not be an asshole. Thou shall not fuck thy neighbor's wife. And then basta blah 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 yun. It's more, oh fuck. Siya nga he said the smartest thing I've ever heard. Dun sa special niya, like, how, if you want to control thought, control language. Kasi language and thought are together. Connected, So, when has my toilet become tissue paper? Di ba? Parang yung, parang dinadissect niya yung words. Hindi ako natatawa. Pero ang talino niya. Ang talino niya. Kaya ba? Ako, di ba sinabi ko si Kevin Hart yung una kong stand-up na panood. Pero yung first stand-up kong like, nagustuhan yung humor na parang sabi ko, feeling ko this is my humor to. Louis C.K. talaga. Oh, fuck. Louis C.K. I agree with everything he did. Aside from the comedy. Except yung comedy. Hindi. I'm a fan of Louis C.K. pero not yung comedy. Isa sa favorite jokes ko sa kanya. Nakalimutan ko na kung ano yung name ng special. Kasi, nabablur na yung lines ko kasi sa dami lang. Sa dami ng ginawa. Meron siyang joke yung, you know how much of a piece of shit you are. It's about how soon you jerked off after 9/11. Parang nga. And in my case, it was in between the 2 buildings going down. Kakatawa rin. Ano ba yun? Because if I didn't, they win. Ganon. Pero ang nagpasikat sa kanya yung flying bit eh. Yun ba talaga? Yun. Ano yun? Flying bit? Ganda rin. You're in a giant chair floating in the sky. Ay, and then all you could think, I can't play with my phone. Can you wait for it to go back from space? Oh, God. It's coming from space. Pero alam mo yung secret ng joke niya na ganun? Alam mo kung sino yung nagrereklamo? Siya lang. It's Siya just, yung nagreklamo. Tapos ginawa na lang niya ng character. yung boses niya is always pagre-reklamo. Ngayon medyo nag-chill siya after, everything. Dude, meron siyang, hindi ko pwede sabihin na, like, he's just straight up saying the N-word on stage. Meron siyang joke. Oh my God. Not the N-word. Tapos biglang, you can't do that anymore. Meron nga siyang Yan isang... ba yung the N-word in the forklift ba yun? Oo. Meron na siyang interview with Patrice O'Neal. Isa rin sa fucking... Right? Totoo. Pinag-uusapan nila yung origins ng N-word? ng word na kike. Kike. Kasi kike Pwede daw. ba yun? Yeah, pwede. Pwede We're yun. talking about Hindi it. ko alam kung ano yun eh. So, it's a slur for Jews. For Jews. Yeah. For Jews. Yes. Tapos, tinatawag silang kike kasi pagpunta nila sa US, hindi sila marunong magsulat eh. So, circle, if you're Jewish. Circle in Jewish daw is keikel. Kasi minsan, pinag-usapan natin, diba? I try to watch myself talaga dito. Hindi ako pwede mag all out wild eh.
Kasi, syempre, Shoto ni Red na iniskat. Tanggalin yung He's Ah. ever watching. Oh, he's ever omnipresent. So yeah, medyo kailangan maingat pero I just wanna make you guys laugh. Kasi dito again, balik tayo doon sa Sa kike. so Louis C.K., Patricia O'Neal, pinag-uusapan nila yung origins ng kike. So kike, Jewish circle. Kasi di ba rin magsulat yung Jews. So para isulat nila yung name nila, circle lang. So yan, kike. That's how Louis C.K. You know why they called black people N-words? Because so there was this black guy being an N-word. So they called him an N-word. So hindi pwedeng. Sobrang wala. You just wanna say it for Dude, Pero hindi mo siya Nakakatawa. expect eh. Hindi mo siya expect eh. Doon siya papunta. Kasi sobrang kasi sobrang knowledgeable oh, naman. sobrang knowledgeable nung una. Tapos bigla sinabi lang niya yung N-words. You know why they call it? I'm sure tumawa ng sobra si Patricio. Oh yeah, to the point na Oo. nagka-stroke ulit siya. Meron akong isa rin yun sa favorite ko, si Patrice O'Neal. Meron na siyang quick, hindi ko magawa yung jokes niya kasi mahahaba eh. Yung Oo. jokes niya. Pero mayroon siyang isang one-liner na tawa ng tao yung, man, women, you guys don't age like wine, you age like bread. Yeah. Ngayon parang mas may mga one-liners na si Louie ngayon eh. Like I love yung bago niyang one-liners sa bago niyang special yung I was thinking about Jesus the other day. I was thinking about Jesus and after I came. Sobrang Ito, gusto ko naman kausapin si JP about this kasi kung iniisip nila yung mga nagda-dark comedy, mga adik, mga demonyo. Well, gold is all of those things. Pero ang weird ni JP kasi JP is a nice dude. He's a nice behind the scenes. Yeah, a nice dad. Ikaw lang yung kilala kong comedian na may character ngayon. Hindi naman character yung kay Pero JP. different ka from what you are backstage. Yung to. sinasabi ni Andren, medyo exaggeration siya nung gusto kong gawin. Pero you're kind of like that lang na, like just like exaggerated yung pagka-deadpan. Pero yeah. Pero ang gusto kong pag-usapan lang yung people behind the jokes nga. Like in the way that ikaw naman, hindi ka naman kupal na tao talaga. Hindi ka naman tangina rapist or like child molester or Ay, like That's the first time hearing it. Akala ko kaya niyo ako in-invite dito dahil doon. Oo, sting operation. Nasa labas na sila. the thoughts and views. Ito ba yung nararamdaman ni Red tuwing putang itang. Oh my God. Pero- Pag bumalik si Red, tapos napanood niya. Pero yun yung point ko, like, hindi naman porket nagda-dark jokes ka, masama ka na tao eh. Kaya nga nakakatawa yung joke kasi putang ina, hindi ako nag-a-agree. Di ba? I don't believe this too. Oh nga, yeah, that's why I'm laughing kasi sobrang fucked up to the point na sobrang absurd. Tangina kung if you're gonna take it literal, guys, you're the problem, not me. Yeah. Hindi ko siya matatawag na parang outlet ko kasi nga I live a relatively boring life outside of comedy. Me too. Oo. Hey, whether it's a struggle you can't seem to get through or a dream that seems too daunting for you, this is Mirza Season telling you that you can do this. Let's figure it out or find someone who can. I'm a confidence coach and host, an ex-editor, ex-model, ex-20-something, ex-30-something, exactly who you need to help you navigate through life's ins and outs. What are you waiting for? Let's go! You can do this. So, outlet mo, JP. So, Galing yun. nun, no? Parang hindi tayo Oo nag-cut. nga, No? parang Galing ng transition mo Hindi ko siya matawag na outlet ko kasi nga parang nabanggit ko nga, I live a relatively boring life. Oh my God, yeah. Siguro yung challenge, You do look boring. Hindi, I'm kidding. Kung napakinggan to ng anak mo, parang, Actually, thanks oo. Dad. Oh. Thanks na tapos may sinasakal siyang babae sa tub. Ito yung origins ng anak mo. ano siya, kumbaga parang nag-enjoy ako sa challenge na gawing entertaining yung isang very sensitive and very taboo subject. Dude, yan din. Exactly. That's exactly why I do it too. Diba? Kasi parang,
oh my God, Oo, napatawa kayo dahil I got that out of you. Fuck. Hindi, kung lahat pwedeng pagtawanan, let's go, pare. Mas freeing eh. Alam mo, dark jokes makes people comfortable rin eh. Kapag like Comfortable? tumawan. Comfortable. Okay. Comfortable. Kapag napatawa na sila sa dark joke, tapos they hear other people laughing sa dark joke, they parang nare-relax sila. Parang, ay, pwede to. Parang, Yeah, and here, hindi ako yung, again, balik tayo dun sa mga comedians. Bakit kayo na-offend? Okay lang naman ma-offend kayo eh. Okay lang para sa akin. Basta hindi nyo dinidisrupt yung show. Basta hindi nyo ako kinakancel online. Kasi, nakwento ko ba dito? So, naalala ko, nakwento ko na pala. ano yun? Pero it's basically, since nandito kayo, like, nag-lesbian joke ako sa isang Oo bar. nga. Yes. Tas, I don't know this. tas may dalawang lesbians na lumapit sa akin after the show. Tapos, Like three-way kayo. Pucha! Alam mo Alam mo yun yun yung lang, binato ko nung Yeah. pinapakinggan ko. Ay, we. alam mo yung nakakatawa, yan rin yung sinabi ko nun exactly. Takina talaga nagbanggaan, tas puro hack jokes. yung pumasok sa utak Parang, nating tatlo. intro ng porn. Oo nga, ito yung future ng comedy, guys. Tatlong komedyante, pare-pares yung punchline na pumasok. Wala na Yeah, original, exactly. guys. Yan yung sinabi, pumasok sa isip ko. Pero ano yung nangyari? So yun, pagkatapos nila mag-69, Tapos in-off mo na yung camera. tapos pinark na nila yung Mio nila. Tapos, yun, medyo pinunas nila yung jersey nila na Chicago Bulls. So, Kaya yun, kanila mag-brunch. kasi kailangan pa nila mag-brunch eh. Tapos sabi nila, uy, good one, Dyke. Oo. So, hindi, serious. Go. Medyo Ano yung nangyari? happy ending to. So, pagkatapos nun, sinabi nila, na-offend sila sa joke ko, which, alam mo, na-appreciate ko. Kasi at least, kahit They na-offend waited. sila, they waited. May again. courtesy. May Oo, May courtesy. courtesy sila. And then, naintindihan ko, na-hurt daw talaga sila. Genuinely na-hurt. Alam mo, sorry na lang. Pero gagawin ko pa rin sa next show. Oo. Pero sorry na lang at this moment. Kasi hindi naman ako asshole eh. Kung may nakita ako nasa wheelchair sa audience, hindi naman ako mag-wheelchair jokes kasi nandyan siya. Wait, hindi mo gagawin? Hindi, kasi alam mo kung bakit. Gusto ko naman- Papakyatin siya ni Andrew. Akit ka dito sa stairs ng stage. ba't ka nandyan? Kahit saan ka naman ipaupuin eh. Oo. Doesn't make a difference. Nakaupo ka na eh. So, pero hindi. Ang point ko lang is like, what is my point again? Fuck, nawala ako yung train of thought ko kasi dami yung binabato May na courtesy. Yung Yeah, courtesy. courtesy and like, mag-sorry ka na lang kasi syempre, comedy is important to us. It's not important to the world. Like let's face it. What we do lang is distraction. Hindi tayo maybe one day, hindi tayo mga truth tellers, man. Like, Needle movers. Akala ko mga modern day mga philosophers modern tayo. day philosophers, dude. Like one day, there might be. Pero as of now, tangin ako, modern day philosopher ako, tapos nagjo-joke ka tungkol sa titi mo. Parang, yung titi ko parang aircon. Yan, di ba? Parang yun. Alam ko writing ni Socrates yun eh. Yung titi ko parang aircon. Oo, sinulat niya yun eh. Dire. Nasa slab yun. Oo. Pero may mas violent ka pa ba na reaction to your joke? May nag-walk out. May nag-walk out? May nag-walk out sa set ko. That's good pa rin. Yeah, wala. Here's the thing, Filipinos are pussies, pare. Hindi nila kayang, online, dude, ang lalakas nila. Pero pag real confrontation, as most of us, hindi, sorry. Walk out na lang ako. Walk out na lang ako. Kaya ba, what is the worst thing na nangyari nung nagsaset kayo? Ang worst talaga sa akin, walk out. Pagkatapos na, okay na ako. Dalawang beses. Walang heckle, walang walkout. Yung talaga, nag-bomb yung joke. Yun lang siguro Yeah, eh. yun na yung pinaka So far, wala pa naman kasi 2 years pa lang din naman ako eh. Ako siguro, I offended an audience to silence. Bakit? May mga tenga kasi sa Putangina mo. naririnig ka nila. Sobrang recent nito nagkagig ako sa high school. Tapos, high school. That is a rough gig, pare. Oo. I'll tell you isang high school gig na labot ko after yung kwento mo. Ano yun? Pero this was a good gig. May isang part lang na they kept heckling me. Like kapag mag-set up ako, they kept going like, oh, and all that. Parang, oh, talaga. Parang ginagago nila ako. Tapos, when I did a setup, explaining something, and nag-acting sila na parang, oh, talaga. Napatawa ko lahat, pero sinabi ko, oh, ayun, nag-guess ng mga bobo.
So, high schoolers to tumawa lahat, pero that row, those 3 kids, naging silent sila for the rest of my set. Tapos I can't take my eyes off them talaga na parang, oh my God, ewan ko kung Recent lang to? last week, last Thursday. Ay, nag-corporate ka sa high school. Nag-corporate ako sa high school. How did you get that gig, pare? I wanna know. Kasi nag-cancel. Ako daw yung, sabi nila, ako daw kasi yung unang nag-reply, and ako yung pinaka-cheap na nag-reply. Fuck. Well, ang tapang mo, dude. Kasi ako, inofferan rin ako ng corp. May nag-message sa akin. Fraternity siya ng Tau Gamma. And I think they would love your jokes. alam mo, dude, yung sinasabi ko na tayo yung modern day, ang tatapang nating mga komedyante. Hindi, dude, nag-push out. Binigay ko na lang sa isang komedyante na kinuha niya, tapos nag-kill daw siya. Sana totoo. Take the chance kasi, pare. Kasi sinabi mo na rin yourself, okay. Na you don't get too many corp gigs naman. I think next year. Kasi again, hindi naman sa nababurnout ako sa stand. I love it to death. Pero may mga times talaga na, just a break, you know? fuck, sobrang, doon ko na-realize starting stand-up. Emotionally nakakapagod to Like, fuck, dude, minsan, hindi ko alam, baka depressed din ako kasi. Legally, may depression din ako. So, nagagamot ako. Tas, what if tumigil muna ako ng isang buwan? Pero, ito yung pag-usapan natin. Isa lang, kung nawala to sa akin, magiging invincible na ako, dude. Magiging perfect Andren na ako, dude. FOMO. Ang lakas ng FOMO ko, dude. Pagdating sa open mic, kasi unang-una sa lahat, gusto ko kayong makasama yung gusto ko makasama, nakakatawa mga komedyante. Tapos, pag tumigil ako, hindi na ako gagaling eh. Oo. Like parang, okay. Yeah, di ba? May mga FOMO rin ba kayo na instances? Not sa akin, pero sa ibang comedian na parang, shit, mahabol na ako nito kapag nag-stop Si Andrew, laging sinasabi. Oo, alam ba, may bago siyang jokes. It's what keeps you good. Here, Joan Rivers, may sinabi niya, why do you keep doing it at like 75 nagsa-stand up rin siya? Fear. Fear of being forgotten. And it hit me like sinabi, fuck! Totoo nga! I'm Joan Rivers. I am Joan Rivers. Ako yung may-ari ng QVC. Pero yun, what's the longest you've parang stopped? Na hindi ka I never stopped. Putang ina. This whole year, I've never stopped doing open mics. Once at least a week may show and open mic ka. Yeah. Tangina kaya pala. Pero dude, may nagsasabi sa akin, fuck, ang corny nito. Si GB ba kausap ko nito? Si Red. Baka si GB. Sinabi niya, what kept me going? Like, mag-commute. Kasi dati nag-commute ako for 5 hours. Para gumawa lang ng 5 minutes. Ang analogy ko, sabi ko ata, like, paano kung sasakay ka ng bus? 5 hours nga yung bus mo. Pero pagdating mo sa Manila, chuchupain ka ng supermodel. Parang like, hindi mo ba gagawin yun? Para machupa ng supermodel? Did it ever happen? Pero yun yung, doon ko mako-compare. Dude, kaya ko kung tiisin yung 5 hours para gawin talaga yung stand-up. Kasi sobrang, hindi nga siya love eh. Kasi love, you get something in return eh. It's more of an obsession talaga with this. Tas yun, kung kaya ko lang, tas yung FOMO din na, hindi siya healthy. Kailangan kong tanggalin sa isip ko na, okay, kaya ko naman mag-break ng mga 2 weeks. At hindi naman ako magiging laos. Pero nararamdaman ko siya, pagkatapos ng vacation, pagbalik mo na open mic, parang rusty ka. Pero don't you think na parang kapag like nag-stop ka lang for like a month or 3 weeks, kasi alam ko rin kung gaano kakasipag like magsulat. Sobra. Kaya ang dami mong maano siguro, like pag bumalik ka sa open mic, ang dami kong bago. Hindi, may rational rin ako dyan. Ano? Pwede ko rin naman gawin yun kahit hindi ako nag-break. Ayaw nga na. kahit hindi naman ako nag-break, magagawa ko pa rin yun. So, tingin mo yung regularity nung ginagawa mo, pinupush ka niya na to come up with new stuff, with develop your bit. Yeah, that fear. Gusto ko malaman sa inyo. Like, why do you go to open mic? Like, kasi when I started, walang direction eh. Mas may direction nga kayo ngayon eh. We're very lucky. Saan yung mentally sa utak nyo? Saan kayo papunta sa open mics? Siguro ako naghahabol ako kasi compared to my batchmates, medyo matanda na ako eh. 33 na ako eh. Sila Eman, sila Russell, ano lang sila under 30, in their
But 30s that's pa what the lang great sila. thing about comedy. There's someone always someone older than you. eh, Always diba? someone older, someone younger palagi. Feeling ko may kailangan ako i-make up na. Di naman imaginary deficit na feeling ko pag bigla akong, Ano yun? di ba? Title ng next special mo. Imaginary deficit. deficit. Oh, Hindi. tangina. Parang meron akong, kasi dapat, kung nag-start ako earlier, ang paniniwala ko sa sarili ko, dapat mas malayo na ako dun sa process dapat. So ngayon, ina-expedite ko siya, sinisipagan ko. Tapos yun, maswerte this year, nabibigyan naman ako ng opportunities to do it. I guess I just make a goal. A tangible na goal. Parang last year was to have 20 minutes. Tapos this year... Tagalog mo na. 20. Puta, na talaga. 20 minutes. Ayun, yun yung goal ko last year. 20 minutes. Tapos yung goal ko lang this year was mag-theater. Yun. So parang I set myself up na something na hindi ko pa nagawa. Siguro next year, parang magka-headlining show. Ganun. So parang as long as may goal ako palagi, parang yun yung I'm going towards that. And anything na makuha ko while going there is parang consolation na. Nice. Pero bakit tayo nagpapakamatay? I watched this show, yung, alam niyo yung The Franchise? Sa Max. Oo. It's about, para siyang parody show about like yung mga behind the scenes ng making superhero movies, Okay. Marvel, DC. Maganda siya? Maganda siya actually. Yung nagsulat ng Veep, ata yung nagsulat ng yun. Tapos, napakahirap ng job. Parang pinapatay mo yung sarili mo para gumawa na itong mga pointless superhero movies. Tapos tinanong ng main character, parang, why do you do this? Tinanong niya yung AD, parang, why did you do this? Why did you do this? Tapos sabi ng AD, I heard this story once about this guy who worked in the circus shoveling elephant shit. Okay. And he shoveled elephant shit every day for 10 years. He shoveled elephant shit day in and day out. 12 hours a day. He's just shoveling elephant shit. And then one day, someone asked him, why don't you quit, shoving elephant shit? Tapos sabi ng lalaki, what? And quit show business? Ikaw na siya. Tapos sabi ko parang, napaka-fucked up na way of like thinking about it naman yun. But it's true eh. Oo. Na parang sobrang inaano natin yung stand-up. Parang stand-up. Na parang we're willing tayo to go through hell for it. It's not, hindi nga siya show business yung stand-up. In It's just weird. Like, ito, lagay mo yung thought process ng stand-up. There's this dude na may mic making 80 strangers laugh. Like, gaano kalaki yung ego mo? At the same time, gaano kababa ng ego mo para gawin to? Kasi hindi ko to get sa stand-up. Like, dapat mayabang ka at hindi mayabang at the same time eh. Alam mo yan, dapat mababa yung self-esteem mo at hindi. Kasi, tangina, syempre mataas ang self-esteem mo, ginagawa mo to eh. dapat brave ka, pero at the same time, Kailangan, fuck dude, hindi ko nga ma-explain. medyo na ka ba kapag may bagong open micer and they still have that twinkle in their eyes? Dude, I still have it. Hindi lang, dude, hindi ako yung tipong magiging grouch sa comedy na mawawalan yung twinkle. Hindi, dude. Nandun yun habang buhay. Syempre, it's just dealing with life on the way. Your personal life, yung life mo sa comedy, yung disappointments, nangyayari yan. The twinkle will always be there. Yeah. Siguro nagbabago yung natin sa stand-up kasi nung una, when we were doing it, it's a passion and then it becomes a part of your life. Oh, yes. Like, dahil sa stand-up, nalaman ko kung sino ako talaga. Before even knowing it. Totoo. It helps. Yeah, dude. Yeah. Dahil sa stand-up, it helped me. Alam mo bang introverted ako dati? Ngayon, dude, autistic na. No, Andren, you always were. May pagkakaiba They just pala didn't yun. know it yet. Ina-explain ko kila Russell. Tsaka kila... Na wag mag-polo shirt pa natin. Sige, let's go. Huwag mag-plaid. Hindi na. Tangin ng matryosh ka ba yan? Russell Arabes, follow him. Is a funny guy. May tao sa loob niya. Pag binuksan mo siya. Babush ka ba siya? Silang dalawa ni Bopis, mga babushka dolls. Mga Russian dolls. Hindi, pero yun, going back, parang pinag-uusapan kasi namin ito ni Russell. Yung, di ba, yung joy of getting booked for your first page show. Parang, in-explain ko sa kanya na, siguro kaya ako na-overwhelm kasi ang dami kong tinry na bagay dati. Music,
Tapos I tried, siguro, umact ng konti. Tapos, parang dito ako sa stand-up nakuha dito ako feeling ko may na-achieve talaga. Alam mo na you always wanted to perform. Oo, Yung diba? medium lang. Kasi Hindi mo ito lang lang alam. yung for me, ito lang yung art form na hindi kailangan na pogi ka eh. Hindi kailangan na hindi rin kailangan necessarily talent, syempre. Pero, fuck, ito Ito naman nga yung lang utak yung ko eh. it helps na pangit ka. Okay. Okay. Ito nga, it helps na maitim ka, maliit ka, mataba ka. Alam mo yung hindi nakakatawa sa stand-up kung perfecto kang tao. Oo. Pag may nakikita ako maganda, dati may again, malito ako yung mali dito. May nakita akong maganda, dati hot siya, tapos nag-open mic siya. Unang pumasok sa isip, ba't ka nandito, man? Hindi mo kailangan gawin to. Parang, leave this to us na. Oo. Alam mo yun? Tangina, puro aces ang binigay sa'yo, pare. Tapos ngayon, pati dito sa mga land of the losers, gusto mo rin kunin. Oo nga. Tangina, ba't gusto mo maging best of both worlds? Sino kasi? Hannah Montana. Hanap ako ng pero ako, mali ako nun. That's good. Mali ako nun. Kasi dapat, opening tayo. Welcoming tayong lahat dapat. Yes. So, moving on to other things. Break na lang tayo sa comedy doon. Gusto kong pag-usapan. Ikaw ba? Yan o si Judd? Na yung surprise ako na mahilig sa Pokemon. Ikaw. Ako yata. Okay, Oo. fuck. Hanggang anong gen ka? Bakit yun? Siguro mga updated ako hanggang 4th gen. Tapos natigil ako na sobrang tagal. Same. Oo. Ano yung bagong card game na kinaadikan niyo ni Alex? Pokemon TCG. Pokemon TCGP, si Ronde. Oo. Maganda ba siya? Actually. Okay naman siya. Dahil dun sa app na yun, finally na gets ko na kung paano laruin yung card game na yun. Kasi I was always collecting lang para sa akin eh. Yung physical cards? Oo, I don't know kung paano laruin yun. Hmm. Pero dahil dun na gets ko. So balik tayo sa comedy. Sorry. Bakit tayo napunta sa Hindi, Pokemon? pag-usapan din natin to. May ADHD ka. May ADHD din ako eh. Pero hindi na ako nagagamot sa ADHD ko. So, ang ginagawa ko na lang journaling. Kaya that's why stand-up helps so much. Kasi nadjo-journal ko yung thoughts ko eh. So, Every time how is it live, like gusto ko i-paint mo yung picture as a person living with ADHD. Ako rin, mauna na ako ikaw. Sige, ikaw. Na-realize ko, matagal na pala akong may ADHD. Ngayon lang ako na-diagnose ng malit. Kasi dati, kinder pa ako. Every time na nagsusulat ng yung multiplication tables, si Ma'am Mini pa yung name niya nun. Parang nagwa-wonder talaga yung utak ko. Dude, yung tipong, like yung mga numbers, nagiging mga Power Ranger. Sa isip ko o baka nag-acid lang ako. Ang cool naman nun. Ang cool ko nun. Hindi cool yung grades ko. Pili ko sabog ka lang nung na kinder ka. Maling brownies yung nakuha ko. Nakuha ko yung kay Tito. Kay Mamin. kay Ma'am Mini. Pero ang weird ng ADHD, like, seryoso. Putol-putol yung yung pag-iisip mo. Like, minsan, dati nung binabasa ko yung Harry Potter, Alam mo yung kailangan mo basahin, tapos like, nandito ka na, sabi ko, ano nga may binasa ko? Ano babalik ka ulit sa page. Yun, exactly. Or, okay, tapos ko na yung chapter 2. Ano kaya mangyayari sa chapter 7? Tapos babalik ako sa chapter 3. Oo. Dude, sobrang kalat. Kalat yung utak mo, pare. Binabasa mo parang Christopher Nolan na movie. Dito ka muna, tapos tatalon ka dito. Parang a book by Quentin Tarantino. Oo. Simula ka sa gitna. I've always known, I've always felt it. Nung high school pa lang ako, pero ayaw talaga ako ipatest ng parents ko. As in, they really, hindi, normal ka. Ganun. HIV yung pinatest. Okay. Tapos nag-positive. Pero, Hindi. How was it like living with ADHD nung high school? ang weird ko magsalita, ang weird ko mag-say ng thoughts. Parang, when I say thoughts, palaging parang I miss a step. So, hindi ako nagigets ng mga tao. I feel that, dude. Parang kung sa joke, dumediretso ako sa punchline. Tapos na-weirdohan ako. Again, balik tayo sa... Oo. Kaya sobrang mabilis yung jokes ko. Oo. Kasi gusto ko talagang makarating agad sa Agad punchline. doon. Eh. So, kaya medyo may iksi yung jokes. Kaya go on ahead. Yan, Gets kita, dude. Parang dumediretso ako sa punchline. So, parang, pag hindi tumatawa yung mga tao, I'm like, anong problema nyo? I said the punchline. Yung setup. So, parang ganun yung thought process ko. Ako rin, like, ganun din ako tuwing exam. Hindi dire-diretso eh. Kung wari, 1 to 200 multiple choice. Parang, unang lima sa dulo. Kasi minsan,
kung dire-diretso inaantok ako eh. Like ganun din Pag ako. may ano ka ba parang, ay hindi ko to kaya, dito muna ako. Kaya nga sobrang perfect para sa podcasting ADHD kasi it doesn't matter. It's just in the background eh. Kailangan mo na lang magsalita. It's Oo. journaling Yes, your thoughts. hindi ka tutok na tutok sa podcast. Let's face it, wala naman tutok na tutok sa podcast talaga eh. May mga iba nakikinig to habang nagsisex, habang nag-aaral, habang... Kamusta ka na dyan, pare? Oh, Did you dude, come yet? kaya mo yan, pare. Pump it. Kaya mo yan, Kaya pare! yan! Ikaw rin, Mare. Oo. At ikaw rin, midget na nandun sa dulo. Nagjajakol. Kaya niyo yan! At ikaw rin, kak, na nasa gilid. So, yeah. Ikaw ba, may ADHD? I think, hindi. Kasi, ang parating may Naging nagsasabi. ADHD episode. Hindi. Which is kind of like Always naman. Yeah. Ikaw ba, may... Hindi eh. Siguro na-discover ko sa sarili ko, medyo introverted pala ako. Oo. Pero Kasi okay, so go. sobrang friendly ko dati nung elementary tsaka nung high school. Hindi ko alam kung napagod na gago lang ka. ako. Napagod na lang ako sa mga tao. Sa Capre High. Doon ka lang. Sa tingin mo ba, mas nag-open up ka dahil nakita mo ganito kami? Or like, na-surround ka by people na puro open thoughts lang palagi? Hindi. Siguro pag, Open thoughts na somehow ma-hurt ang feelings mo pagkatapos. pag komportable ka sa environment. Tinawag nila akong bakla for 50 minutes eh. Bakit ako? Nanalo ko ng Bakla of the Year Award. Pero yun, parang siguro pag komportable ka doon sa circle, Mhm. mas hindi siya nakaka-drain ng social battery. Ako kasi ngayon, pag walang show, pag walang show, wala akong ibang, mas gusto ko na magstay lang sa bahay kesa sumama ganda. sa mga... Bakit? Ganito dun sa sinabi mo, pagkatapos ko mag-stand up, showman, kailangan ko magpahinga. Like, kailangan ko muna maging introvert for a while. Kasi gusto ko rin maging extroverted. Pero pagkatapos ng stand-up, yung social battery mo, as in, wala na Oo. talaga eh. Depleted, Parang no? dun mo na nilalabas lahat eh. Alam mo yung isang best part din about comedy? Mm. Nasasama lahat ng mga taong hindi magiging kaibigan ever. Ever. Like, nakita ko nag-uusap si Marvin Tumon. Si Tapos River. si River. Like, hindi, never. Never to In a million in years, magkakatugma. Oo, maybe sa hold up. Oo. Maybe sa presinto. Oo, kasi hold upper si River, no? Pero ayun, ang ganda na parang just what, like si Isa at saka someone like Ay, Chow, something. Nagkukwentuhan kami ni Baus, tapos pinapanood ako ni Alexia. Like, dude, never in a million, Million years would I have imagined you having a gay friend. Ang It weird. really brings people. Yun nga, ang weird na wala talagang criteria for stand-up comedy. Yeah, It dude, could you be just anyone. dapat mentally ill ka lang siguro. Pero ito, ayaw nyo ba yung stereotype na kailangan damaged ka? At kailangan damage ka. puta. Hindi. Nung na-meet ko si Ray, doon na nawala. Akala ko dati lahat ng nakakatawa dapat fucked up. Ray Mamuwad, guys. Oo nga, no? Nung nakilala ko si Ray, sobrang ayoko kay Ray eh. Kasi napipilitin ako mas maging mabait na person dahil sa kanya. Si Ray talaga. Again, baka naman serial killer siya. Pero so far, Hindi pa namin nahanap Isa yung siya. katawan. if not siya ang pinakamabait na taong nakilala ko sa buong buhay ko, dude. Pero for sure may pinagdaanan rin. Feeling ko totoo in a way. Like my whole face din Oo, siya. may whole face siya. Like every week para may kasamang bagong babes pare. Tayo na, iniwan yun ng tatay niya. Pero feeling ko, it's just a matter of magaling tayong mag-change na perspective natin on things. Diba? Parang may nangyari masama sa atin. Oh, I know how to make funny of that. Yeah. Parang may sobrang normal, boring na thing. I know how to make funny of that. Ganun. So parang, I think that's what links us all together na parang, bakit tayo comedians? Wow, naging Nice. learning moment. Ano yun? Tsaka ewan ko, very comforting lang na naging sentimental no? Pero pag, halimbawa sa green room lang tayo, tapos nagbabato ko lang na random thoughts. Parang, ang lang niya parang hindi siya taxing. Mas naging less woke ako nung naging comedian ako. Kung alam lang ni 2015, 2016 Ron yung mga pinagsasabi ko ngayon, ika-cancel ako nung gagong yun. Kahit siya yung nag-e-n-word sa Twitter. For me, hindi ako woke kasi ang babastos talaga magsalita yung father side ng family ko. Kabitenyo ako Kabitenyo yung mga yan tuwing nagkwekwentuhan sila. Dude, may part na dati akala ng tropa ko nag-aaway na yung tatay ko tas yung kapatid niya.
Tapos yun pala. Nag-agree ganun lang sila. Nag-agree sila sa set kasi. Pero somehow nagmumukha silang nag-aaway. Yung mga kabitenyo, dude, I've lived there for 7 years. Mhm. May iingay talaga sila. Nag-agree Johnny! sila. Inuman tayo! Putang ina, tama ka nga. 9 a.m. 9 a.m. Naalala ko nung namatay yung lolo ko. Tapos gusto mo lang, nagbigay ng goto yung tita. Gusto mo ang goto? Tita, please. Nagmumorn ako. Pero padagdag Pero ng yes, tokwa. gusto ko nga ng goto. Pero yes, gusto ko na ng goto. Sige, final thoughts tayo since mag-wrap up na rin tayo. Ay, wow. Ah, Ang neat naman ng episode Operation. na to. Ang neat ng Ano ba? operation. yung number 4 top episode Before the Bible story. before Bible stories, guys. So, thank you for coming, guys. Plug your socials nyo. Sabihin nyo na lang. JP Aguilera Comedy sa lahat ng social media. Sa IG, Ronnie Dolatry. Or sa TikTok, Ron Dolatre. Ayan. So, guys, bago tayo mag-end, kwento nyo naman yung first bomb. Bomb meaning did not do well, layman's terms. And what brought you back after bombing? Ikaw muna, Ron. Ako, first na bomb ko was yung 4th open mic ko ever. Kasi, What was the joke that talagang like, Oh my people God. called you out na please wag mo lang gawin yung joke na yun. marami. Pero, sorry, how did ang it feel? pinaka naalala ko lang is just the reaction of people. It was sa Mandos. Sa That room sucks. That room pero it Okay, did wait. train us. Yes, it did. Like Or me at least. paint a picture lang sa room na yun. Open area. Tapos lahat ng exhaust ng kusina sa mga Nakatutok sa'yo. Nakatutok sa putang inang center na yun. Tas, oh my God. Hindi mo isipin na gabi kasi sobrang bright. Oo. Hindi talaga siya stand-up comedy friendly. Tapos, pang-apat, hindi ko sinasabing parang ang ganda ng sets ko ng first 2 open mics ko. Pero kasi it was Blagag eh. And sobrang dali ng Blagag. Blagag champion, by the way. Palakpakan natin, Ron Dolatry. Kasi ang dami ko nadala na tao. But you still won by hook or by crook, pare. So yun. So, yung sa Mandos, nagkataon na nung nag-set ako, dun palang lumalabas lahat ng order ng mga tao. So, may mga kumakain dito. Oo, may sisig na. Gawa ganun. Kanino yung ganyan. Tapos nung nagjo-joke ako, I was so angry na walang nakikinig. I feel you, yeah. Naalala ni Lilan to, pinukpok ko yung mic sa kamay ko just to make a sound na parang, pug! Listen, hoy! Parang ganun. Sobrang bitter ko nun. It was such a bitter move. Sobrang pangit nung ginawa ko na yun. Pero feeling ko, what made me like, not give up man is yung galit lang. Parang putang ina, babalik ako dito next week. And bumomba pa rin ako, pero Seryoso ang galit lang, hindi yung enjoyment of doing it. Kasi ako, first time ko bumomba, fuck, balik lang ako. Oh, go. I like balik ka lang? Oh. Ako kasi parang, sobrang ganda nung vlog eh. Bakit hindi pala ganito yung lagi yung open mic? Oo. It's not always just... Oh yes, yan yung gusto kong makita sa mga mata ng open micers like sa inyo. Yung first time nyo ma-realize, hindi pala parating puno dito. Oo. Wala sila GB kasi at James at lahat ng mga importanteng komedyante. Hindi pala palagi full house, hindi pala palagi lahat gusto yung mga jokes mo. Yung realization na yun, nung na-open ako doon, I'm like, okay, it's either I'm gonna stop na ngayon or parang I gotta do better. And I'm very glad na pinili ko yung latter. Ikaw, JP. Sa akin, yung first time ko, as in, hype na hype pa ako nun kasi ang pinakauna kong open mic, siguro 3 open mics ako sa online before I tried live. Oh my God, sobrang, the online open mics, naalala ko lang, sorry, sobrang iba niya, no? Like, mas madali siya by, I would say, 20 times mas madali siya sa live, yung online. Kasi dude, kahit nasabihin mong wala kang feedback, dude, basahin mo lang yung jokes mo. Yun lang mangyari. Nandito sa tabi ng camera. So, nag-3 ka. Kay Red ba to? Or sa No, sa, Pusong Pinoy? sa Cool Pals. Cool Pals. Cool Pals open Sa, mic. the original Cool Pals open mic sa Poblacion. So si Muman yung nag-host. Okay. Tapos parang 2 lang yung audience member. Tapos the rest are comedians. Tapos bilib na bilib ako. Sabi ko parang ready na ako. Kaya ko na to. Dude, wala ako na reaction kahit isa. Meron pa akong isang sobrang
edgy na joke, yung ginagawa ng mga Naalala mo ba bagong, anong joke? Yes, it's a Vong Navarro joke and I won't. Hindi ko siya alam gagawin. naman na natin kung saan papunta yun. Hindi ko siya gagawin, pero Siguro about sa pagsasayaw niya. Oh, yes. Tungkol sa Lastic Man. Oo, last time. yun yung punchline nun eh. Oo. Tungkol sa pagsasayaw niya. Tapos, ewan ko, siguro kaya lang ako bumalik. Kasi before I attempted to do it live, decidido na ako na, hindi, tatry ko muna to at least isang buwan bago ko magdalawang isip kung Kaya hindi ko ba siya itutuloy or hindi. So, ako naman, yung first experience ko sa Mandos, baliktad. Binook ako ng isang infamous producer, wag na natin siya pangalanan, to do a music set. Tapos sabi niya, sige, mag-comedy ka na rin. Tapos, medyo okay yung naging set ko doon. So, siguro, medyo na-motivate ako na, sige, tatry ko naman sa brick wall na ngayon. Yung brick wall na ngayon, galing pa ako ng sukat nun. Pumunta ako ng poblasyon para bumomba. So, ewan ko, parang patibayan lang talaga eh. Pag bumomba ka ng sa start. I guess it's the drive na parang, hindi. Next week. Parang, next week, kikil na ako. Ganun. Which is mayabang, pero it drives you. Kailangan mo yun eh. Kailangan mo yun. Pero as long as sinasabi mo, okay, alam ko kung ano yung hindi gumana. Kay Jesselneck ko rin ata narinig to. Like, kung hindi ka na, sabi, who's the best comedian doing it right now? Sabi ni Jesselneck, siya. Kasi if you don't believe that you're the best, even though it's not true, pero you still need to believe na ikaw pa rin yung best. Yan. Ganda. Yeah. Mas gusto ko si Shane Gillis. Well, thank you so much, guys, for joining me dito sa Thank you very episode. much. Kung saan wala si Red. Alam mo bakit? Kasi kung nandito si Red, hindi siya papayag na i-book kayong dalawa. Kaya Thank you very much, So, Andres. Salamat, Andres. Joke lang. Sobrang galing nyo, guys. And, guys, since wala si Red, sasabihin ko na lang, guys, pwede na tayong matulog, guys. Thank you so much. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Okay. Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sa nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa comedymanila.ph comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. comedymanila.ph The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.